Hello fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko naman sa inyo ang total expenses and itinerary ng ating Beijing to Shanghai trip. So if you want to know more, please keep on watching. Okay, I know late na talaga ito fam, pero naisip ko sige i-film ko pa rin dahil gusto ko talagang ma-share sa inyo yung naging buong itinerary natin and yung total expenses. Lalo na kung nagpaplano rin kayong pumunta ng Beijing and tatawid ng Shanghai, at least mabigyan ko kayo ng idea via this vlog kung ano yung mga kailangan yung i-prepare, magkano yung budget and all. So tara, simulan natin. So magsimula tayo sa pre-departure expenses na nakapeso pa. And yung mga expenses na nilagay ko dito fam is good for 3 persons na. Kasi tatlo tayo nag-travel to Beijing and Shanghai, kasama natin sina Papang and Mamang. Pero dito naman sa bandang kanan, may nilagay naman akong per person. So yung mga expenses dito sa gitna, dinivide ko lang sa 3 para malagay ko yung per person dito sa kanan. So tara, simulan natin sa pre-departure expenses. Number 1, yung Manila to Beijing flight natin is 3494. That's around 10,000 pesos per person. Air China yung nakuha nating flight. Direct flight na siya mula Manila to Beijing. Next is yung Shanghai to Manila natin via China Eastern. 24,820. So that's about 8,200 pesos per person. Park Plaza Wang Fujing yung hotel natin sa Beijing. That's 35,800. Tapos yung G Hotel Zhujiang Road is 16,920. Ito talagang maganda pag magta-travel ka ng may kasama, no? Kasi kahit na gumastos ka ng ganito, around 50,000 for accommodation, tatlong persons naman na. So, sulit na siya. Next is yung Klook eSIM natin, 1,001.8, and then travel tax for 3 is 4,860. So, ang pre-departure expenses natin ay 113,895.8. So, magsimula na tayo. So, simula day 1 onwards, naka-RMB na itong mga to, pero may conversion naman ako dito banda sa kanan. So, Manila to Beijing, nag-avail ako ng Klook Airport Transfer. That's 216 RMB. Lunch at Dadong Restaurant. Alam nyo, napakasarap ng Peking duck dito. Parang ito yata yung pinakamasarap na Peking duck na naalala ko na nakain natin dun sa Beijing or doon sa China. 610 RMB yung binayad natin doon. Nag-explore tayo ng Wang Fujing Road. Free lang yon. And then nag-dinner tayo at Naja Garden Restaurant. 390 RMB. Ito, okay naman yung food nila, pero parang ang tagal yata ng serving nung time na kumain kami dito. Tapos grocery items ay 140 RMB. So ang total na nagastos natin for day 1 ay 1,356 RMB or around 10,700 pesos. Okay, next for day 2. Ito yung Nag Universal Studios Beijing tayo, kasama sina Mamang and Papang. So yung Metro to Universal Resort is 18 RMB. Universal Studios ticket for 3 is 1,645.84. Lemonade 2 pieces is 36. And yung lunch natin is 284. Costa Coffee is 56. Metro to Wang Fujing pabalik is 18. And then nag-dinner tayo, Peking duck ulit at Quanjude Restaurant, 268. So ang total na nagastos natin for day 2 ay 2,325.84 RMB or nasa around 18,400 pesos. Ito medyo malaki yung nagastos natin kasi ito yung Universal Studios tayo. For our day 3, ito medyo chill lang yung ginawa kong itinerary dito kasi naisip ko nga sobrang haba nung lalakarin sa Universal Studios. So yung day after that, chill lang yung itinerary na pinlano ko. So nagbook lang tayo ng Forbidden City walking tour sa Klook. So 641.74 RMB yun, good for 3. And then snacks inside the Forbidden City, 77. And then nag-early dinner tayo for 142 RMB. So ang total na nagastos natin for day 3 ay 860.74 RMB or nasa around 6,800 pesos. Day 4, ito yung pumunta tayo ng Great Wall of China. Since nagkaroon na ako ng contact doon sa driver na nagsundo sa atin sa airport and naghatid sa atin papuntang hotel, siya na rin yung kinontak ko para i-service kami papunta sa Great Wall of China. Kasi nung habang papunta kami, nag-offer naman na siya na kung gustong mag-tour, sabihan lang daw siya para makapag-coach siya kung magkano. So yung car service plus yung tickets and fees, 1,000 RMB. So dadali na kayo niyan doon sa Mutianyu, no, sa starting point kung saan pwedeng umakyat papuntang Great Wall. Napakaganda dito sa Mutianyu. From there, sasakay lang ng shuttle bus. Tapos pagkababa mo ng shuttle bus, maglalakad lang ng konti, paakyat, and then sasakay ka na ng cable car. Pagbaba ng cable car, Great Wall na agad ang makikita mo. Sobrang convenient fam. Hindi ko akalain na ganun lang kadaling puntahan ng Great Wall. Kasi dati, iniisip ko pag pupunta ka ng Great Wall, maglalakad ka pa, mag-hike ka. Pero ngayon, sobrang convenient na shuttle bus, cable car,
nasa Great Wall ka na. So after nun, bumalik lang kami, tapos nag-Temple of Heaven kami, 15 RMB, and then nag-DD to Yintay in 88 na Mall, 32, and then Haidilao Hotpot dinner is 411. So ang total na nagastos natin for day 4 ay 1458 RMB or around 11,500 pesos. Day 5, ito na yung bumiyahe tayo mula Beijing papunta sa Shanghai. So nag-book na ako ng train ticket sa Klook, that's to 135.88 RMB or nasa around 6,900 pesos, good for 3 persons na. And then nag-DD tayo to South Beijing Station for 35 and nag-lunch inside the train, that's 50, and then bumiyahe na tayo, no. Napaka-smooth nung biyahe. Si Mamang nga nagustuhan niya yung train sa Shanghai, yung express train, kasi katulad din siya ng bullet train sa Japan na mabilis pero sobrang smooth lang nung biyahe, kaya you'll feel very safe inside. So papahinga ka lang, 'di ba? Magse-cellphone ka lang, matutulog ka lang or magbabasa, may enjoy mo yung biyahe. Next is from Shanghai Station, nagdidi tayo to Nanjing Road for 50 RMB. Nag-snacks at Five Guys. Ito first time kong bumili doon sa Five Guys. Masarap, 265. Nag-explore Nanjing Road for free. Sugarcane drink is 25, then dinner 120. So ang total na nagastos natin for day 5 is 2680.88 RMB or around 21,200. Ito medyo malaki din yung expense natin kasi ito yung nag-high speed train tayo from Beijing to Shanghai. For day 6, pumunta tayo ng Yuyuan Garden and nagtingin-tingin tayo ng mga gold shops doon. So, Starbucks breakfast is 35, DD to Yuyuan Garden is 14, Explore Yuyuan Garden, free naman. Tapos, Explore Yuyuan Bazaar, free naman yan. Nag-lunch tayo for 120, nag-DD Hotel for 14, and then nag-DD ulit tayo to Shanghai Tower, and then Shanghai Tower ticket is 474.81, good for 3 na yan. Ang ganda doon sa Shanghai Tower, no? Although konti lang din yung clips na nakuha ko doon, pero na-enjoy namin siya kasi ang ganda talaga ng view doon. After that, nag-DD lang tayo ulit to Nanjing Road for 17 and nag-dinner for 298. So, ang total na nagastos natin for day 6 ay 989.81 or around 7,800 pesos. For our day 7 and last day natin sa Shanghai, nagpa-foot massage tayo doon sa Secret Garden Foot Massage. Napakasarap ng massage dito. Even sila Mamang and Papang nagustuhan talaga nila. And pinlano ko talaga to for our last day para ma-relax naman yung paanong mga parentals natin. So, 804 yon para sa aming tatlo. And then, kumain tayo ng hotpot, Yubaye hotpot for 458. And then, nagdidi tayo to airport for 150. So, ang total na nagastos natin for day 7 ay 141 to RMB or around 11,200 pesos. So, ito na yung total ng RMB natin na nagastos from day 1 to day 7. 11,083.27 RMB converted to peso, 85,341.21. Tapos, andito naman sa baba yung mga pre-departure expenses natin. So, ito na, lahat-lahat. Kapag tinotal natin, ang flight ay 55,314, travel taxes is 4,860, accommodation is 52,720, transportation is 37,66.83, meal is 29,144.5, and then activity is 26,431.68. So, ang total ng nagastos natin ay 199,237.01. So, kung i-divide mo yan sa tatlo, it's 66,412.34 per person. So, ayan, feeling ko for around 60,000 pesos, sulit na siya, fam, kasi 7 days na yun. Nakapag-travel na tayo sa Beijing, tapos may Shanghai pa. Na-experience pa natin sumakay ng high-speed train. Napuntahan natin yung mga major tourist spots sa Beijing, yung Great Wall, pati yung Forbidden City, tapos mga food. Nakatry tayo ng masasarap na mga Peking duck sa Beijing. Kapag Yuyuan Garden pa tayo in Shanghai, Shanghai Tower, Nanjing Road, Wangfujing Road. So, feeling ko with all these expenses, sulit na siya. And happy ako sa ganitong expenses sa hotel kasi maganda yung mga hotels na napili natin. Yung Park Plaza Wangfujing, ang ganda, diba? Tapos yung G Hotel natin sa Shanghai, ang ganda. Pagbaba mo, pagkanan mo ng konti, nasa Nanjing Road ka na. So, okay yung mga hotels na napili natin and I feel na nasulit talaga natin siya kasi nga, 3 kami sa isang room. Kaya hindi ako nanghihinayang na kahit magbayad tayo ng ganon, at least sulit natin siya. So, yeah, that's it, fam, for this vlog na ibigay ko na yung mga expenses and itinerary of our Beijing to Shanghai trip. And sana nakakuha kayo ng information, no, na magagamit ninyo sa pagpaplano nyo rin ng Beijing to Shanghai. Kasi marami rin kaming na-receive na comments, mga DMs na na-inspire kayong pumunta ng Beijing and Shanghai kasi ganun pala kaganda yung China, no? Kagaya nga sabi ko nakaraan, give China a chance kasi marami rin silang magagandang destinations na pwedeng i-offer para sa mga Filipino tourists. So sana, fam, nakakuha kayo ng magandang information dito
to and hopefully naibigay ko naman lahat ng mga information na kailangan ninyo. If ever man na may questions kayo about our Beijing to Shanghai trip and hindi ko pa yun na-share sa vlog na ito, comment nyo lang yung mga questions nyo sa baba and we will do our best na sagutin lahat ng magiging tanong ninyo para makatulong talaga sa inyo fam sa pagpaplano nyo ng mga Beijing and Shanghai trips ninyo. Okay, so before ko yan itong vlog, isingit na rin natin yung Q&A kasi nagpa-Q&A din ako sa Instagram and meron pa rin kayong mga ilang questions, no? So sagutin na natin ng mabilis dito bago natin i-end itong vlog. Question from Jenny Juson: how's your China experience versus Japan in terms of cleanliness, cost of living, and crowd? Well, mahirap naman mag-compare, no? Pero I must say na yung China malinis din talaga in terms of cost of living. Mura din talaga yung mga bilihin, transportation mura. And yung crowd is okay naman, no? Mababait din naman yung mga tao. And wala rin naman kami na experience na mga rude na tao doon sa China. Question from Joyce M_Santos: is it easy to get a visa? I mean, easier than Korea or Japan? Well, I feel na madali lang din naman yung Korea and Japan, pero yung China, mabilis lang din talaga. Punta ka lang sa embassy, as long as complete yung documents mo, magbayad ka lang. After ilang days, marireceive mo na yung visa mo. So, I feel na madali lang siya. Question from Jamil Campbell: what is the best and most reliable navigation app to use in China? So, based sa mga na-share ko sa mga previous vlogs, ang gumagana talaga is yung Apple Maps and yung Metro app, no, for Beijing. Pero may isang fam na nagsabi sa atin na kahit yung Apple Maps lang gamitin mo, okay na. Sobrang accurate. So, you can use Apple Maps. Question from Robinia: ayan, mahal po ba ang hotel and food? Well, sa experience ko, medyo relatively cheap naman yung mga pagkain doon sa China. Medyo magmamahal lang pag kumain ka sa medyo fancy na restaurant, pero in general, affordable naman. Question from My Stellar World: hi JM, maraming elevators and escalators sa mga train stations, asking for my parents things. So based on my experience, meron namang mga elevators and escalators, no, pero parang may mga exits yata na walang escalators. Parang may na-try kaming isang station, no, nasa kabilang exit yung may escalator. So tignan nyo lang yung mga signs doon sa mga train stations. Question from CJ: is it safe for tourists like with pickpocket or mga ganon, or wala naman po? Well, sa amin ha, even yung previous Shanghai trip ko pa, wala talaga kami na experience na pickpocket. And I feel na very safe talaga doon sa China, lalo na sa mga major tourist spots kasi maraming mga police patrol na naka-standby doon sa mga spots. Kaya feeling ko safe talaga. Pero again, we must stay vigilant at all times naman talaga. Kahit saan tayo pumunta, mag-ingat talaga tayo sa mga kagamitan natin. Question from Jenny Saivi.tan: hindi ba rude ang mga Chinese? Ito hindi talaga. Never ako naka-experience doon sa China nung pagiging rude ng mga locals doon. Hindi talaga. Kaya doon sa mga na-experience namin, okay naman talaga yung pakikitungo ng mga local sa amin. Question from Your Bookie: how to book train ticket from Beijing to Shanghai? Ito fam, pwede kayo mag-book sa Klook kung may Klook app kayo. Nakapag-share ako nito sa isang vlog natin. Ilagay natin yung screenshot ng vlog dito, pati yung link sa baba. Diniscuss ko doon kung paano mag-book ng train ticket from Beijing to Shanghai via the Klook app. Question from Yans.travels: okay lang ba and masasuggest nyo ba na mag-Beijing to Shanghai with a toddler? Feeling ko kayang-kaya naman. Kasi maganda rin ang transport system ng China. Lalo na yung high-speed train. Kayang-kaya niya yan. Tapos, mura lang din naman sumakay ng Didi. Kaya, okay lang din mag-travel with a toddler. Lalo na kung may stroller kayo na dala. Tapos, mga kids, di ba, mas convenient kung magdi-Didi or magta-taxi kayo. Affordable lang din naman. Feeling ko, kayang-kaya naman. Question from Wio Wabit: hi JM, did you use VPN? How was it like using social media in China? I'll be in Beijing in September. Ito, hindi ako gumamit ng VPN kasi yung eSIM na ginamit ko from Klook, nakakapag-access na siya ng mga social media sites, no, kaya we didn't have to use VPN doon sa China. Question from Mrs. Bay: is 2 weeks enough or stretch na po sa Beijing-Shanghai trip? Feeling ko yung 2 weeks mahaba na nga siya, no, kasi itong Beijing and Shanghai trip na ginawa natin is 1 week na. Pero ang dami pa rin kasing mapupuntahan sa Beijing and Shanghai. So kung meron kang 2 weeks, mas masusulit mo pa to, mas marami ka pang mapupuntahan, kaya okay din to for a Beijing and Shanghai trip. 1 week each, diba? Sulit na sulit yun. Question from Aunt Clarice: what were your struggles on your Beijing to Shanghai trip? Siguro yung masasabi kong pinaka naging struggle namin is yung communication talaga. So yeah, medyo challenging lang talaga yung pakikipag-usap sa mga locals kapag English. Kailangan talaga ng translate app. So yun yung pinaka naging challenge namin. Pero I would say na overall, okay naman and happy talaga kami doon sa naging trip namin. So yeah, nasagot ko na yung majority ng mga questions, fam. So
that's it for this vlog. So bago ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also fam, kung nagpaplano na kayo ng mga travels ninyo soon, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities ninyo sa Klook. And pwede kayo makakuha ng mga discounts doon. All you have to do is search my name sa Klook app, JM Space Banquisio, and click nyo lang yung JM Banquisio's Creator Shop, and then i-explore nyo lang yung page na yan. Pwede kayo makakuha ng up to 15% discount. So kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please paki-like nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!